Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sa ni San Lucas. Himayaw Mayaw ikaw, ikaw, o Ginoo. Ginoo. Unya, gisugidlan sila ni Jesus nining sampingaya. Hinumdumin ninyo ang kahoyng igera o ang tanang mga kahoy. Kung makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. Sa ingon, usab, inigkakita ninyo, nga mahitabo kining mga butanga. Mahibaluan ninyo nga hapit na maghari ang Diyos. Tiban ikini, mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay. Ang mga tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta mga hanaw apan dili gayud mapakyas ang akong gisulti. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon Daygon ikaw, ikaw, o Kristo. Magandang tanghali, bayan. Gandang tanghali, Father. So ngayon, there are three sources of temptation. Ito yung catechism ko sa inyo, ha. Series po ito. Nagsimula tayo this month. So, the harassment of the unclean spirits, may ordinary attack, may extraordinary. Pero dito sa ordinary attack, yung ating mga kasalanan, temptation, sabi ni Father Chadmer, three sources of temptation. Ang demonyo, pangalawa, ang mundo, yung mundo na ang nag-educate sa atin. At dahil dito, yung isipan natin ay makamundo na lahat, no? So, yan. Isa yan sa source of temptation. Pangatlo is ating flesh, ating laman. Pero nandito pa tayo sa second part. I-focus muna tayo sa mundo. At itong mundo na ating ginagalawan, kung saan tayo naisilang at kung saan tayo nakatira. So, hindi naman ito masama. Pero, ang ating kaaway, anong gawin niya sa ating isipan? Una, distortion. Una, i-amplify niya yung desire natin, attachment natin, at ang perception natin. Hindi lang i-amplify, i-distort pa. Pangatlo, i-twist pa niya. Yung fear natin, twisted fear and anxiety, yung nagsumari muna ako sa dinidiscuss ko last days. Pang-apat is, He will hide the consequence of our sins. Dito na tayo sa pang-lima. No? Ang demonyo pala, ang kaaway natin, hindi lang niya i-amplify, hindi lang niya i-distort ang isipan natin. Hindi lang niya i-twist yung isipan natin, yung perception natin. Hindi lang niya i-hide yung consequences sa ating kasalanan. Clouded our mind with, clouded our judgment. So, dun tayo. Pang-lima na po ito. The demons clouding our judgment. Sabi ni Saint John Climacus, demons add far to the passions to distort reality. Sabi naman ni Saint Basil the Great, the mind enslaved by passion becomes blind. So, isa yan. Kailan maging clouded yung judgment natin? Yung judgment natin ay darken? Kailan? When our emotions overpower by our reason. Diba? Minsan ay grabe na nating galit. And then, irrational na tayo. Grabe na natin yung galit. Illogical na tayo. Totoo, hindi. Mura man siya guway buot. Uy, professional man unta. Demons clouding our judgment by ang sabi ng mga santo, he disrespects me. He meant to insult me. Example, a person feels mild irritation. When a friend, the demon of anger magnifies
magnifies it until the person thinks. Ito yung hindi mo nagustuhan yung katabi mo. Oh. And then, i-magnify ng demonyo yung negative emotion mo, yung biases natin. Ano yung ilagay ng demonyo sa isipan natin? Ito, he disrespects me. Wala siyang respeto sa akin. He meant to insult me. So, yung mga judgment natin maging clouded na. Hindi lang clouded, but darken. Clouded gani. Kuha na dyan. Iningit-ngit na. Kung grabing dagom, ngit-ngit. Mangit-ngitan ang atong judgment. No? Ang ating decision. So, una, when emotions overpower by when emotion overpower our reason. So, yung reason natin na overpower sa ating emotions. Doon magsimula, maging clouded na yung judgment natin. Grabe na yung galit mo. Grabe na yung biases natin. So, kailan? Maging clouded yung judgment natin when emotions overpower reason. Amen? Makarelate kayo? Sorry darling ha, nasubraan ako sa galit ko. Mura na ko guway buot. Yan po. Yan po ang gagamitin ng ating kaaway. And then, hindi na po, wala na po tayong kapayapaan. Ano pa? When anxiety creates false conclusions. Clouded yung ano mo. Yung mga witness natin pumunta dito sa akin, Father, natatakot na kami. At kaya nga matagal ako nagsimula sa exorcism dahil ini-entertain ko pa yung mga witness natin dahil fina-file natin ng kaso yung mga politiko na bumili ng boto. Ito po, when anxiety creates false conclusions, it will cloud our judgment. Yung anxiety mo, mag-overthink ka na ba? No? Parang may iba na yung asawa ko. Nasisilos na ako. Kahit walang ebidensya, tinatawag niyang delusional jealousy. Uy, yung asawa mo, yung misis mo, yung mister mo, grabe ka siloso kahit walang ebidensya, tinatawag yang delusional jealousy. Nag-delusion ka lang, darling. Ikaw ragali akong gisugot kay ikaw ra po'y nanguyab na ako. Kinsa pa'y lain mong silusan in town. It clouds our judgment. At doon, titirahin tayo ng demonyo, pati si Father Darwin, titirahin tayo doon. Tayo lahat. Amen? Makarelate ba kayo? Relate na relate, no? Ang example dito, a mother worries about her child. Demons turn it into fear. Yung worry niya, pwede gamitin ng demonyo na doble yung kanyang takot. God has abandoned us. Something terrible will happen. So, kung mag-overthink na tayo, doon, no? Hindi na tayo makaisip ng maayos. No? Saint John Climacus, sabi niya, fear is often a demon whisper that clouds trust in God. Ano? Yung fear pala is a demon whisper. At dahil sa fear, hindi ka na makaisip ng maayos. Totoo, hindi. Sabi ni mag-quote talaga ako ng mga santo para sabihin nyo, hindi personal opinion ni Father Darwin yan. Yung sabi ni Saint John Climacus, fear is often, not all of the time, but oftentimes,
It is a demon whisper. Hindi whisper with wings, ha? No. Whisper. That clouds trust in God. Maging clouded na yung, pasensya na kayo, nag-react yung isa. Bago yan. No? Ina-exercise ko yan kanina, no? Natatakot yung mga demonyo sa katotohanan. Amen? Natatakot kayo? Liwat mo sa demonyo, no? Sabi naman ni Saint Isaac the Syrian, fears arise when the mind forgets God. Ano? Kailan yung takot natin? When we forget God. So, anong gawin natin? Don't forget God. Increase your trust to God. Do not be afraid. Amen? Huwag kayong matakot. Kasama natin ang Diyos Ama. Kasama natin ang Diyos Anak. Kasama natin ang Diyos Espiritu Santo. Kasama din natin ang mga guardian angel natin. Amen! Bigyan natin papuri ang Diyos. So, kailan maklouded yung isipan natin? Kailan maklouded yung puso natin? At ang judgment natin? When anxiety creates false conclusions. Amen? Overthink. Ano pa? When a good act is twisted into pride. When a good act is twisted into pride. Example, a person prays for an hour, a demon plants the thought, you are holier than others. Uy, nakatikais na ako. Mas lamang na ako sa'yo. Wala kang alam. Ako meron. Meron ako. Yan. When a good act is twisted into pride, mas lamang ako sa'yo. Dahil everyday nag-holy hour ako. Everyday nagsimba ako. Ikaw wala. Yan. When a good act is twisted into pride. Climacus. Saint Climacus says, demon use spiritual achievements to prompt spiritual downfall. It will lead us to self-righteousness. Okay? Sabi naman ni Saint Gregory the Great, a good deed loses its light when pride rushes in. Wow. Lahat ng sakripisyo natin ay useless when we do it out of pride. Lamang na ako sa inyo. Bakit? Marami akong alam, kayo wala. Yun. Yan po, it clouds our judgment. Grabe, marami tayong babantayan. The more I study, the more I learn many things. Dapat marami tayong i-examine sa sarili natin. Ano pa? When suspicion or negative assumptions dominate yung bias mo, yung prejudices natin, mag-dominate na. Example, someone is quiet, the demon is suspicion whispers. Someone is quitting, sumusurrender na, nag-quit na siya. Ano ang i-whisper ng demonyo sa'yo? He hates you. They're planning against you. Saint Climacus says, suspicion is primary tool of demons to divide brethren. The devil builds walls by planting suspicions. Saint John Chrysostom. Wala ka ng tiwala sa asawa mo. Grabe yung suspicious mo. May kabit na ito.
May ka-chat kasi. Tsaka huwag kang mag-aalala, darling, nag-counseling lang ako, darling. Grabe naman yung suspicion mo. Ang demonyo pala, when suspicion or negative assumptions dominate. So, ano mangyari? It clouds our judgment. It clouds our mind. It clouds our emotion. The devil builds walls by planting suspicions. So, ganun din sa atin. Kapag grabe na yung suspicion mo sa katabi mo, sa mga kasamahan mo, it clouds your mind. It clouds your judgment. It clouds your decision. Sip-sip, manggod na. No. Kailan ako na, sip-sip. Suspicion mo na. Sus. Pahaba. Balimbing. Anong balimbing mampod, dimpod, tambis. Tingnan niya, kapag sa isipan natin, sa puso natin, madubli yung suspicion natin. It clouds your mind. It clouds your life. At doon tayo titirahin while nandito tayo sa mundo. Yung joke nung isang araw, sabi ng Mister, galit ako sa mundo. Sabi naman ng asawa, bakit galit ka sa akin? Kung galit ka sa mundo, bakit galit ka sa akin? Sabi naman ng husband, ikaw yung mundo ko. So, yung mundo, hindi naman masama. Di ba? But Satan will amplify our mind, our biases, distort, twisted, and hide the consequence. And the last one clouds our judgment. Panglima, when guilt becomes despair, wala na akong pag-asa, makasalanan na ako, hindi na ako mapatawad. Yun. It clouds our judgment. Yun ang gagamitin ng demonyo. Wala nang mahal sa akin. Wala na akong silbi. Yun. Anong gawin natin? Sabi ni St. Ambrose, God will never forgive you. Sabihin natin kapag grabe na yung guilt natin, hindi ka naman patawad ng Diyos. Grabe na yung kasalanan mo. Pero si St. Climacus, sabi niya, despair is the worst clouding of judgment. It blinds the soul to God's mercy. Kaya nga, magpakamatay na lang ako. Wala na nagmahal sa akin. Wala na akong modo. Hindi yan ikaw. Yung demonyo ang walang modo. Ang demonyo ang walang silbi. Bakit? Walang Diyos nagpakamatay sa kanya. Amen! Ikaw may silbi. May kahulugan. Bakit? Nagpakamatay ang Diyos sa ating lahat. Amen? So when guilt becomes despair, sabi ni St. Climacus, despair is the worst clouding of judgment. It blinds the soul to God's mercy. St. Ambrose, when the devil cannot trap us in sin, he pushes us into despair. Kung hindi na kaya yung hindi na tayo kaya niya matrap sa kasalanan, yung alas niya, mamumuhay ka na desperado. So ngayon, anong gawin natin? Why? Ano yung rason ng demonyo? Why demons cloud judgment? According to the church fathers, may inarit ko na lang ito. To weaken discernment, diakrisis, to weaken our discernment. Hindi na tayo mag-discern. Discernment is the eye of the soul.
The fathers say, demons first target the mind's clarity. Oh, hindi na malinaw yung isipan natin. Hindi na clear. Because a confused mind is easier to tempt. Ano? A confused mind is easier to tempt. Pangalawa, una, to weaken discernment. Pangalawa, to distort reality. The fathers frequently say demons cannot create evil. They only twist perceptions to make evil seem appealing or inevitable. So, distortion of reality. Bakit? Ano yung intention ng demonyo? To distort our reality. Lalaki ka, pero babae yung lalaki ka, pero lalaki din yung gusto mo. Babae ka, pero babae din yung gusto mo. Distortion of reality. Pangatlo, ano yung punto ng demonyo? To cloud our mind and judgment, to make the soul trust emotion over grace. Ang importante sa akin, yung feeling ko, yung emotion ko. To make the soul trust on emotions over the grace of God. This is the root tactic, shifting trust from God to unstable feeling. Unstable. Ang Panginoon ay stable. Pang-apat, to divide relationships. Paano niya, anong intention ng demonyo? Bakit i-clouded niya yung mind natin? To divide relationships. Chrysostom teaches that demons work most intensely in misunderstandings. Kaya nga, yung mga witness natin at yung mga pinafile natin ng kaso, papunta ko dito para malaman nila yung intention ko. Yung kaaway ni Father Darwin ay hindi politiko. Ang kaaway ni Father Darwin hindi yung mga political leader. Isa lang yung kaaway ko. At yan din ang kaaway natin, yung corrupt system. Amen? Magkasang-ayon ba tayo dyan? Sino bang sang-ayon sa corrupt system? Hindi tao yung kalaban ko, hindi din politiko, hindi yung mga political leader. No? Kaya nga, ngayong sunod na linggo, tinatawag ko sila to have a dialogue, to erase misunderstandings, because demons work most intensely in misunderstandings. Amen? Kumusta kayo sa asawa mo? No? Grabe yung misunderstanding, Father. No? Panglima, to lead the soul to despair or presumption. Both extremes destroy the balance of humility and hope. So, yan. Grabe na yung despair mo dahil clouded na yung isipan mo. So ngayon, ang tanong, how the church fathers say we can resist this darkening of our judgment? Paano natin masave, maliligtas yung ating sarili from amplifying our perception, from distortion of our perception, from twisting our perception, from hiding the consequence of the negative perceptions, and from clouding our judgment? How to resist this? Sabi ng mga santo, constant remembrance of God. So anong gawin natin? Constant remembrance of God. Anong gawin natin para ma-remember natin ang Panginoon? Read the first reading, especially the Psalm and the Gospel and the lives of the saints. Yung kanilang mga sayings. Constant. Ano yung constant? Lagi. Not gana-gana. Always. Saint Isaac says, when the memory of God dwells, there the demonic fog cannot enter. Diba? Yung fog, kapag may fog, no? Hindi na natin makikita yung yung mga
kasalubong natin. Ano pa? Pangalawa is humility. St. Climacus calls humility the sword that demons fear. Anong gawin natin? Humility. Ang pagpaubos, makatubos. Ang pagpataas, makaimpas. Amen? Humility. Pangatlo, obedience to spiritual authority. Sa ating mga pari, obedient tayo. Sa ating mahal na obispo, obedient tayo. Sa ating mahal na Santo Papa, obedient tayo. Bakit? Demons cannot cloud judgment when a soul confesses its thoughts. Saan tayo magpasagawa ng spiritual direction? Sa pari natin. Sa ating mga madre, pwede din. So, obedience to spiritual authority, yung pangatlo. Pang-apat, silence of heart. Dahil magulo na yung mundo. Magulo na yung isipan natin. Magulo na ang ating bansa. Noise allows demonic confusion. Inner stillness protects clarity. Ano? Inner stillness protects clarity. Anong gawin natin? Silence. The best argument is silence. Kung nagalit na yung asawa mo, keep silence. No? Sa paglingon niya, wala ka na. Wala ka na, das! So kung kayo ni ma! Tanaw ni mo kayo, wala man diha. Silence of heart. Kailangan natin yan. Silence of heart. And we resist the clouds of judgment from the evil spirit. Panglima, panghuli na po ito. Frequent prayer of the holy name. Tawagin niyo yung pangalan ni Jesus. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. This prayer is repeatedly when you are tempted by despair, hopelessness, discouragement. Have mercy on me. Jesus of Nazareth. Frequent prayer of the holy name of Jesus. Amen? So yan po ang mga sinasabi ng mga church fathers na dapat nating gawin. Kapag wala yan, it clouds our judgment. Dali tayo mawala ng pag-asa. Dali tayo mawala ng lakas. So, nang una, the temptation of demons, the temptation of the world, he will distort. He will amplify our perception. Tingnan nyo yung mga anak ninyo, ito po paalala lang sa ating pamilya, dapat i-gather natin yung pamilya natin paminsan-minsan. Let us continue to catechize them. Why? If you will stop catechizing them, the internet, the Facebook, the YouTube will catechize them. So, kailangan makatechize ninyo yung mga bata ninyo, yung mga anak ninyo, yung family circle natin. Bakit? Iba na siya mag-isip sa mga santo. Iba na siya mag-isip sa mga martir. Bakit? You stop catechizing them. At anong sabi ni Kristo? Babalik lang siya. Kailan? Kung ma-evangelize na ang buong mundo. Hindi mo nga na-evangelize yung pamilya mo. Paano babalik si Kristo? Uy. Yung apo mo, hindi mo nga na-evangelize. Yung sign na babalik si Kristo, hindi yung lindol. Hindi yung digmaan. Hindi yung storm surge. Hindi yung bagyo. Hindi. Ang sign na babalik si Kristo, biblical yan. Matthew chapter 24, 1-10. Babalik lang ang anak ng tao kung ang ebanghelyo ay maisiwalat na sa buong mundo. Hindi mo pa na-evangelize yung kapatid mo. Paano babalik si Kristo? Matagalan pa tayo. Amen? Yun ang sign.
Kaya nga, nag-evangelize tayo ngayon. Buong umaga, kasama yung kasamahan natin, yung team natin, nag-evangelize sa inyo. Bakit? Sa pag-uwi ninyo sa bahay ninyo, start evangelizing them. Bakit? Iba na mag-isip yung kapatid natin. Iba na mag-isip yung family members natin. Because we stop communicating them the truth of our faith. Amen? So, hindi basta-basta mission natin, no? Uy, sabihin mo, hindi basta-basta mission natin pala. Magpatuloy pa na tayo mag-evangelize. Una, evangelize mo yung sarili mo. Sa pamagitan ng pagbabasa, ng katotohanan, ng ating pananampalataya sa ating mga martir, sa ating mga santo. Amen? God is good! All the time! Bukas.